Hi guys! So sa video na ito ay matututunan natin kung para saan ba ang VLOOKUP at bakit mo siya kailangang matutunan. Ang VLOOKUP ay nakakatulong para mas mapabilis ang paghahanap mo ng data from one file to another. So instead of switching files and manually searching for the data and then copying and pasting to your main file, with the use of VLOOKUP formula, mas mapapabilis ang trabaho mo with just few clicks. So, papakita ko muna sa inyo yung manual na trabaho or if we are not going to use VLOOKUP. So, dito sa sales tab or sales sheet, meron tayong tatlong table. The first table is yung complete data or ito yung end result na gusto nating mangyari after nating ma-apply yung VLOOKUP. The second table is the incomplete data kung saan natin pagpapraktisan or ia-apply yung VLOOKUP. And then the last table is the checker. Gagamitin natin to para pagkumparahin yung dalawang table kung tama ba yung pagkaka-apply natin ng VLOOKUP. So dapat ang lumabas dito sa mga mismatch ay maging match siya para masabi natin na tama yung ginawa natin. So, sa incomplete data na table, makikita nyo na blank yung item code, price, current stocks, and stocks after sales. So, ang goal natin is hanapin natin yung item code, price, current stocks with the use of VLOOKUP. Ngayon, kung hindi ka marunong mag-VLOOKUP, usually ang gagawin mo is isa-search mo yan isa-isa dito sa inventory tab. So, for example, hanapin natin yung item code for shoes dito sa inventory tab or inventory sheet. So, hanapin natin si shoes. Ito, shoes. Then, ito yung kanyang item code. So, ang gagawin mo dyan, ikakopy mo yan, babalik ka sa sales sheet mo, and then ipipaste mo. Tapos, yung bag, hahanapin mo naman, back to inventory, bag, and then item code, copy, and then balik sa sales sheet, and then paste. So, imagine if hundreds or thousands yung item na kailangan mong hanapin yung item code. It's gonna probably take you ilang oras para matapos yung task na yon. So, now we're going to apply VLOOKUP. So, ang formula for VLOOKUP is equals VLOOKUP and then open parenthesis, lookup value, table array, column index number, and then range lookup. So, yung lookup value, ang ibig sabihin lang naman ito ay ano yung hinahanap mo. While yung table array ay saan naman ito hahanapin. And then yung column index number, pang ilang column yung hinahanap mo. And then yung range lookup, true is equivalent to 1 equals approximate match, and then false, which is 0, meaning exact match yung hinahanap natin. So for our example for today, we are looking for the exact match. So ngayon, i-apply na natin yung formula. So type mo lang equals VLOOKUP. Usually, hindi mo na kailangang i-type yung buong word. Magpa-pop up na siya agad. So pwede mo nang i-double click dito or just hit on the tab button sa keyboard mo. And then lookup value. So again, lookup value, ano yung hinahanap mo. So ang hinahanap natin at this point is si shoes. So click mo lang yung cell ng shoes and then comma, then table array, saan natin siya hahanapin. So hahanapin natin siya sa inventory sheet. So click mo lang yung inventory sheet and then you can either highlight yung data na pagkukunan mo or you can simply highlight the columns. By the way guys, kailangan yung lookup value or yung hinahanap mo, lagi siyang nasa unang column. Kasi maghahanap si Excel from left to right. So for example, itong cancel muna natin yung formula. So for example, itong lookup value mo ay nandito.
hindi mag-work si VLOOKUP. Kailangan mo siyang i-move lagi sa pinaka unang column ng paggagamitan mo. Kailangan mo siyang i-move sa pinaka unang column kasi nga magse-search siya from left to right. So, balik tayo, equals VLOOKUP, shoes, comma, saan natin siya hahanapin? Sa inventory sheet, highlight columns A to D. Kung mapapansin nyo, hinighlight ko yung column from A to D kasi yung item code ay nasa column D. And then, ang next ay pang ilang column daw yung hinahanap natin. So, in this case, column 1, column 2, column 3, and then column 4. So, lalagay mo lang si 4, then comma, we are looking for the exact match, which is false. And ang equivalent nun is 0. And then close parenthesis, and then hit enter. So, ayan na siya. So, kung mapapansin nyo sa complete data, ito yung item code, and then ito yung kinalabasan ng VLOOKUP natin. And then dun sa checker, nag-match na din siya. So, ulitin natin sa second item, which is bag. So, equals VLOOKUP. Ang lookup value natin this time is bag, comma, table array is in inventory sheet, highlight the columns, comma, pang ilang column yung kailangan natin, pang-apat, comma, exact match 0, and then close parenthesis, enter. So, ayan, nag-match na siya. Now, pwede mo siyang i-drag pababa or just double-click the edge or yung pinaka-corner ng cell to copy the formula. So, there you go. So, next naman natin gawin is hanapin natin yung presyo ng bawat item. So, same thing, equals VLOOKUP. So, shoes, comma, balik tayo sa ating inventory sheet for our table array. And then, yung price, kung mapapansin nyo, ay nasa column B. So, pwede nang ang i-highlight nyo lang is column A to B. Pero, kung gusto nyo i-highlight hanggang D, okay lang din naman. Kasi, ang next step natin, i-highlight natin kung pang ilang column yung kailangan natin. So, at this time, ang hinahanap natin ay si price, which is nasa column 1, column 2. So, number 2 lang ilalagay mo dyan. And then, exact match, 0, close parenthesis, and then hit enter. So, ayan na siya. And then, double-click or double-click the corner nung cell or drag para makopy yung formula. So, ngayon, double-check natin kung tama ba yung pinoproduce niya na data. So, sabi dito, si shoes daw ay may presyong 3,500 pesos. So, check natin sa ating inventory. Hanapin natin si shoes and yung presyo is 3,500 pesos. So, balik tayo. Si bag naman ay 599 pesos. Double check natin. Bag, 599 pesos. And again, sa checker, nag-match na siya. So, meaning, tama yung pagkakagawa natin ng VLOOKUP kasi nag-match na siya with our complete data table. So, ngayon naman, hanapin natin yung current stocks. So, same thing equals VLOOKUP shoes for our lookup value and then table array still going to be the inventory sheet. And then, ang stocks ay nasa column C. So, pwede mong highlight from A to C lang or from A to D. And then, pang ilang column siya. So, pang third column. And then, 0, close parenthesis, hit enter. Yan. So, nag-match na siya. And then, yung stocks after sales, hindi na natin kailangan gumamit dito ng VLOOKUP. So, simply, so si current stocks minus
yung quantity nung nabentang item. So, in this particular data, ang sinasabi niya ay may nabenta tayong tatlong shoes. So, ang hinahanap natin, ilan na yung natira nating stocks after nating makabenta ng tatlong shoes. Oops, sorry. Ayan. So, ayan na siya. So, completely nag-match na based sa ating checker. Nag-match na si table 1 and si table 2. So, ngayon naman, let's say na ang meron ka lang na data is item code, pero hindi mo alam kung ano yung item na yon. So, ang gawin natin is, paste as values ko muna to, and then buburahin ko si items. Teka lang, paste as values ko muna silang lahat para hindi magalaw yung formula. And then, buburahin ko yung items. So, nag-mismatch siya sa checker natin. So, ang tanging data lang na meron ako as of the moment will be the item code. At ang hinahanap ko ay anong item yung equivalent nung item code na yon. So, same thing, gagamit tayo ng VLOOKUP. So, papakita ko sa inyo kung bakit important na yung lookup value mo should always be on the left column or unang column if needed. So, try muna natin siya. Equals VLOOKUP. Ang lookup value natin ay si um, item code K98JJ, comma, table array inventory. So, yung hinahanap natin ay nasa pinaka-last na column. So, pag ginawa natin yung tinuro ko kanina na hindi mo inuusog tong item code sa pinakaunang column, hindi siya mag-work. And then, ang item ay nasa first column. So, lagay mo 1, lagay mo 0, C. So, hindi nag-work yung ating formula. So, ang gawin natin in this case, i-move mo si item code sa pinaka left side niya. So, try natin ngayon. Equals VLOOKUP. And then, ang lookup value natin ay si H15, comma, inventory, highlight the columns, pang ilan yung kailangan nating data, nasa second column, and then 0, close parenthesis, and then hit enter. So, ayan na siya. Then drag the formula, and then there you go. So, I hope with this video ay nakatulong ako kung paano nyo mas maiintindihan ang purpose at paggamit ng VLOOKUP and kung paano nyo siya maa-apply sa work, business, or personal needs nyo. If you like more videos and tutorials like this, please like this video and leave a comment kung anong Excel formula or function naman ang gusto nyong gawan ko ng video sa susunod. Subscribe na din kayo sa aking YouTube channel na Hello Jello. So thank you and more power to everyone.